Kabanata 271. Sa gusto mo. Matigas na sagot ni Amber, ang tono nito ay sumasalungat sa magiliw niyang katangian. Habang nagsasalita siya, mabilis siyang tumakbo papunta sa arena. Hey hey hey, Kuya Maxim, how could you be blind? How could you send this little girl to battle with my boy? Gusto mo bang makitang mabali ang kanyang mga buto? Nang aasar na sabi ni Ethan. Hindi sumagot si Maxim, malamig lang ang tingin niya kay Ethan. Hinintay ni Brother Albert na makapasok sa arena ang dalawang mandirigma bago iwinagayway ang kanyang manggas. Pagkatapos, isang simboryo ng liwanag ang hamampad sa arena. Ang simboryo ng liwanag na ito ay nagsilbing proteksyon na hadlang, na pumipigil sa anumang hindi gustong mga misfire na lumabas sa arena at posibleng makapinsala sa paligid. Naniniwala akong pamilyar kayong lahat sa mga patakaran, bagamat dapat kong ipaalala sa inyo, ito ay mga laban sa pakikipag-sparring. Mahigpit na bawal ang pagpatay. Kapag nawala ang mga bagay-bagay, makikialam kami. Paalala ni Kuya Albert. Simulan na. Iniunat ng malakas na lalaki ang kanyang leeg at inilabas ang kanyang mga kasukasuan bago nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Iminumungkahi kung sumuko ka na habang kaya mo pa, duda ako na ang iyong maliit na katawan ay maaaring makayanan ang aking pag-atake. Sabi niya kay Amber. Hindi sumagot si Amber sa kanyang mapanuksong sinabi, sa halip, tumawa lang siya sa sinabi nito bago sumugod sa pag-atake. Binalaan na kita Maxim, pero hindi ka nakinig. May oras pa para sumuko. Better get to it now than regret later, pang-aasar ulit ni Ethan na tumatawa ng masaya. Humihingal si Maxim na lalong naiinis. Ang bilis naman ni Amber. Mabilis na lumitaw ang kanyang maliit na katawan sa likod ng malakas na lalaki bago siya nagpadala ng isang sipa diretso sa kanyang likod. Ano? Napabuntong hininga siya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi man lang nakaapekto ang kanyang sipa sa kanyang kalaban, para siyang sumipa ng hindi gumagalaw na malaking bato. Sok sok sok, binalaan na kita. Tumawa ang lalaki. Biglang umikot ang paligid nila nang sumailalim sa pagbabago ang katawan ng lalaki. Lumaki ang kanyang katawan, at ang biglaang paglaki ng kalamnan ay mabilis na napunit ang kanyang damit. Ano? Sigaw ni Amber, nagsimulang gumapang ang takot sa kanya habang pinagmamasdan ang lalaki. Ang mga manunood ay hindi naiwasang magpunas ng malamig na pawis sa kanilang mga kilay para sa kanyang malapit nang maging dismaya. Hindi. Bulalas ni Maxim. Nang matanto ni Kuya Albert ang nangyayari, sinubukan niyang tumawag ng tigil putukan ngunit huli na ang lahat. Ang lalaki ay umungol ng isang mahusay, demonyong dagandong, at ito ay umalangaw-ngaw sa buong simboryo. Sayaw ng Diablo. Sigaw niya. Sa isang iglap, ang hangin ay napuno ng mga tungkod, na para bang ang mga demonyo mismo ay bumaba upang magdala ng makademonyong hustisya. Hindi ka panipaniwala ang mga diskarte ng lalaki habang gutom na hinahabol nito si Amber. Sa puntong ito, kahit si Amber ay hindi nakapag-react sa oras para iligtas ang sarili. Isang tungkod ang dumating sa kanya, dala ang puwersa ng isang bundok. Tinamaan niya ng husto. Maririnig ang mga tunog ng pagbitak ng buto, kasabay ng mga ungol ni Amber na pumupuri sa kanyang nalilikot at masakit na mga ekspresyon. Ang lalaki ay hindi nilayon na tumigil doon. Gayunpaman, may hanggaring pagpatay sa kanyang mga mata. Papatayin niya siya, masasabi ng lahat. Ngayon na ang malamig at mahinahong Maxim ay nagpakita rin ng nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Kabanata 272. Tumigil ka. Galit na sigaw ni Brother Albert, winuwagayway ang kanyang manggas upang magpadala ng isang alon ng enerhiya. Ang kanyang aksyon ay nagpadala ng isang sabog sa arena. Nang lumiwanag ang arena, humiga si Amber sa kanyang mga bisig. Siya ang nagligtas sa kanya. Master, pasensya na, sumuko na ako. Sabi ni Amber, namumutla ang mukha sa sobrang sakit na naramdaman. Anuman, pinili niyang humingi ng tawad kay Maxim. Mabilis na lumapit si Dewey para gamutin ang kanyang mga sugat. Wala na sa mukha niya ang happy-go-lucky na ngiti niya.
Siya ay mabangis. Murray. Ipadala mo na siya sa Medex. Malamig na sabi ni Maxim, sa pagkakataong ito ay mas malamig ang boses niya kaysa dati. Sok, that wasn't too harsh at all. Kuya Maxim, kailan mo ba mas madalas ipahayag ang sarili mo? I've never seen you in any other light bukod sa pagiging stoic or broody. Ba't babato ang mukha mo? Tinukso pa siya ni Ethan. You've went too far, Klein. We were already informed that there will be no killing allowed. How dare you allow your apprentice to continue on like this? Kuya Albert. Sparring match lang iyon, walang karapatan ang apprentice ni Ethan na gumamit ng ganoong deadly attack. Ang mga apprentice ng Spirit Time ay galit na galit ngayon sa Horizon Peak habang ang mga Supreme Apprentices ay nakatingin lang sa galit na nakakuyom ang mga kamao. Ilang bagong apprentice ang humiling kay Maxim. Guro, hayaan mo akong patayin ang hanggal na ito. Kailangan kong ipaghiganti si Amber, dapat magkaroon tayo ng hustisya. Si Maxim ay nanatiling kalmado sa kanyang mga apprentice habang sila ay sumisigaw, nakikipaglaban upang maging pangalawa sa pagpasok sa arena. Gayunpaman, napansin ni Zephyr na naikuyom ni Maxim ang kanyang mga kamaunang mahigpit, napakahigpit. Do you dumb asterisk S's even know what the Dance of Devils is? Isang apprentice ng Horizon ang nagsalita ng malakas upang makuha ang atensyon ng iba. Si Ricky Schaefer iyon. Si Ricky ang pinakamalakas na apprentice sa Horizon Peak. Ang kanyang katawan ay nagmula sa kapangyarihan ng isang agile ng ika-4 na antas. Ang kanyang pagmamataas ay natural na ginagarantiyahan kapag siya ay nagsalita. The Dance of Devils is a powerful technique that could easily rock the world. However, it tends to cloud the user's mind. My friend already warned Amber to surrender. I'd call that a gracious offer. Sadly, she was just too reckless and insisted on the attack head-on. Masisisi mo ba talaga kami sa kanyang pagbagsak? Patuloy niya. How dare you say something like that? Ang mga Supreme Apprentice ay sumigaw sa galit, walang hinihiling kundi ang kamatayan kay Ricky. Gayunpaman, si Ricky ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot. Nakatitig lang siya sa mga ito ng mapaglarong paraan. The Dance of Devils is typically used as a killing move, how dare he use it in a sparring match? Hindi ko paninindigan ito. Talaga. Nagsimulang magalit ang mga apprentice ng Spirit Time sa ngalan ng Supreme Apprentice. Tumahimik ka. Utos ni Maxim sa kanyang mga apprentice. Mabilis niyang ibinaling ang tingin kay Ethan na malamig na nakatingin sa iba. Hayaan ang mga laban na magpatuloy. Utos niya. Kuya, ikaw ba? Nagsalita si Kuya Albert, sinusubukang payuhan si Maxim. Hahaha, let's go. Yan ang Maxim na kilala ko. Ang malupit at malupit na Maxim Callahan. Kawawa naman ang maging apprentice mo. Hoy, Yang, bakit hindi mo ako sundan? Kung gagawin mo, I'll do my best to train and help you grow. I'll make you the Boundless Academy's #1. Natatawang ibinaling ni Ethan ang tingin kay Yang. Master, iwan mo sa akin. Sabi ni Yang, ang tono niya ay kasing lamig ni Maxim. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang sinabi ni Ethan at agad na nagboluntaryo. Kabanata 273. Si Yang ay katulad ni Maxim, kahit na ang kawalang interes ni Maxim ay mas neutral, ang mga ekspresyon ni Yang ay karaniwang malamig at napakatahimik. Kuya. Hindi. Si Brother Albert ay galit na sinubukang pigilan si Yang na umalis. Si Yang ay isang rookie pa rin sa The Boundless Academy, kahit na sa kanyang sinaunang dugo, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring lumago ng higit sa natural na pinapayagan nito. Sa isang iglap, nakapasok na si Yang sa arena. Hahaha. You sure are a bold one. My apprentice is still under the influence of the dance. I must also warn you that he has some mastery on the technique as well. Once he goes all out, I'm sure kahit isang agile of level 3 ay mapapatay agad. I doubt you would. Biglang isang malakas na sigaw ang pumutok kay Ethan. Nanginginig ang buong arena. Lahat ng mata ay nakatutok kay Yang ngayon.
Ang mga agos ng maitim na enerhiya ay bumabalot sa kanyang katawan at nakapulupot na parang mga ahas, parang kahit na ang bawat batis ay may sariling buhay. Bago gumawa ng anuman ang malakas na tao, pinaputok na niyang ang lahat ng kanyang mga agos sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na sinundan niyang ng isang marahas na suntok sa bituka ng lalaki. Hindi. Napasigaw si Ethan habang nasasaksihan ang lahat. Ang apprentice ni Ethan ay naging baldado mula sa pag-atake. Sinira niyang ang kanyang pinagmumulan ng enerhiya. Kahit na ang malawak na mapagkukunan na magagamit sa The Boundless Academy ay hindi makapagligtas sa kanya. Ito ay masyadong magastos, masyadong oras ubos, ang Academy ay hindi kailanman isaalang-alang ito. Susunod. Malamig na hiling niyang, ang kanina'y nagninangas na mga mata ay bumalik na ngayon sa pamantayan, ay sinas. Hindi napigilan ni Maxim na pumutok ng isang maliit at nakakalokong ngiti. Halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa pagsasanay kay Yang. Nasiyahan siya na hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Samantala, ang rune sa noo ni Zephyr ay biglang kuminang na may kakaibang mahinang liwanag. Nang kumilos si Yang, gumalaw ang rune ni Zephyr. Lumakas ang kanyang kuryente. Ang enerhiya ni Yang ay may masamang tema, isang bagay na salungat sa mga dekoryenteng enerhiya ni Zephyr. Natural, ang kanyang kapangyarihan ay mabubunot sa pamamagitan ng pagpapakita ni Yang. Kung hindi dahil sa hindi kapani-pani walang lakas ng loob ni Zephyr, ang kanyang mga dekoryenteng enerhiya ay bumubulusok upang salubungin si Yang. Kahit gaano pa kalakas si Yang, walang alinlangang magagapi siya ni Zephyr. Isang malalim na buntong hininga ang nanggaling kay Zephyr, na pagkatapos ay napatingin sa hindi komportableng ekspresyon ni Ethan. Medyo gumaan ang loob niya sa itsura ni Ethan. Gustong lumaban ni Zephyr, gusto niyang kumilos, bagamat nagpasya siyang napakaaga pa para gawin iyon. Kung tutuusin, hindi mataas ang tingin ni Maxim sa kanya. Sa katunayan, hindi siya isinasaalang-alang ni Maxim. Good. Good. Maxim. Maghintay ka lang. Galit na tawag ni Ethan. Itinuro niya ang isa niyang apprentice. Ikaw, go. Galit na utos niya. Pabayaan mo na ako, Master. Tuwang-tuwang sagot ng isang batang apprentice. Ang apprentice na ito ay isang agile ng 3 antas at mukhang naglalaman siya ng malaking potensyal. Mula sa tono lamang ni Ethan, makikita ng isang tao ang tiwala niya sa batang apprentice na ito. Napataas ang kilay ni Zephyr, may kakaiba siyang nararamdaman sa taong iyon. Ang rune ni Zephyr ay napukaw din, at ang kanyang lakas ay nakalock sa apprentice ng malapit. Bahagyang naapektuhan ang apprentice ng energy lock ni Zephyr. Naramdaman niyang naglock ang katawan niya saglit. Sa pag-iling ng kanyang ulo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaan. Di nagtagal, naramdaman niya ang kanyang espiritu na nakakulong, na para bang isang matinding presyon ang dumating sa kanya. Gayunpaman, ang mga damdaming ito ay dumating at mabilis. Sa makatuwid, hindi ito pinansin ng baguhan. Kunin mo ito. Agad na sumigaw si Yang nang magsimula ang laban. Ginawa niyang ang unang hakbang, ang kanyang braso ay gumalaw na parang espada, mabilis, nagpapadala ng isang stream ng madilim na enerhiya. Mabilis itong nagpakita ng sarili, pumulupot kay Yang, at ginawa siyang parang wraith. Ang bilis ni Yang ay hindi kapani-pani walang mabilis. Bagamat si Yang ay isang agile ng level 3, noon pa man ay makapangyarihan siya noon pa man. Kasabay ng kanyang sinaunang bloodline, natural na lumampas ang kapangyarihan niyang kaysa sa isang karaniwang agile ng level 3. Mabilis na kumilos ang kalaban niyang para salubungin siya. Nagpadala siya para sa kanyang mga diskarte. Hindi nagtagal, nagsalubong ang dalawang agile ng level 3. Palibas sa agiles ng level 3, inaasahan ng lahat na magiging epic ang labanan. Gayunpaman, walang nagduda sa husay ni Yang. Hindi nagtagal, pinabalik niya ang kanyang kalaban. Muli, sumigaw si Yang, mabilis na lumabas na may mga daloy ng madilim na enerhiya. Sa dilim, maririnig ang mga pag-ungol ni Yang. Ang masamang enerhiya na nagmula kay Yang ay nagpaulan sa kanyang kalaban na parang isang malaking bulalakaw.
Ipinakita ni Maxim ang isang maliit, manipis na ngiti, na puno ng kasiyahan. Ang potensyal at pagganap ni Yang ay lubos na nasiyahan sa kanya. Bukod dito, ang kanyang pagganap ay mabilis na napawi ang galit na mayroon siya mula sa kanyang apprentice, si Amber, na pinalo ng husto. That was so cool. Maraming Spirit Time girls ang hindi napigil ang isigaw ang kanilang paghanga sa kanya. Si Yang ay may mga kahanga-hangang katangian, at kakaibang masasamang enerhiya. Pati na rin ang mga makapangyarihang pamamaraan. Natural lang na maaga niya ang atensyon ng mga babae. Gayunpaman, sa oras na ito na ang kasalukuyang durog na baguhan ay nagpakawala ng galit na dagandong. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga alon ng dirty yellow-colored energy. Sa isa pang dagandong, ang apprentice ay kumawala sa pagkakahawak ni Yang. Ito ba? How dare you, Klein? Agad namang nag-react ang lahat lalo na si Kuya Albert na nagalit. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang dumating. May naramdaman ang kidlat ni Zephyr sa hangin. Isang Chimera. Mukha iyon ng isang Chimera. Kabanata 274. Ang Chimera ay umuungal, ito ay parang buhay, na parabang nandoon talaga ito at sinugod nito siyang ng buong lakas. Mabilis na nagpakita ang libu-libong dirty yellow energy balls na kasing laki ng mga kamao, bago nag-charge sa kanya. Chimera Armor. How dare you use Chimera Armor? Klein, masyado ka nang lumayo. Galit na tawag ni Kuya Albert. Walang sinabi si Maxim, kahit na ang enerhiya sa paligid niya ay nag-iinit at nagngangalit. Nagsimulang magpakita ang mga magagaling na ron at palibutan siya, halos parang kumukulo na sila. Ang kanyang walang ekspresyong tingin ay tumingin kay Ethan, hinayaan ang kanyang tingin na tumagos sa kanya. Hey hey hey. Kuya Maxim, Kuya Albert, katatawanan mo ako. Wala namang nagsabing hindi ka pwedeng gumamit ng armas habang may laban. Chimera Armor's a type of weapon no? Hindi ba ibig sabihin papayagan na? Sagot ng lalaki. How dare you? Ito ay isang kaiyahiyang pahayag, na tanging mga walang dangal ang maglalakas loob na sabihin. Ang lahat ay hinalo. Ang Chimera Armor ay isang mahalagang pag-aari ng Horizon Peak, na may maraming kwentong kasaysayan sa pangalan nito. Ito ay isang maalamat na bagay. Ayon sa alamat, ang sandata ay ginawa mula sa kaliskis ng isang lesser Chimera mismo, na may maraming mystical rune upang umakma dito. Ang lesser Chimeras, na mga inapo ng mismong maalamat na Chimera God, ay natural na nagdadala ng malaking kapangyarihan. Upang ito ay maging armor, walang alinlangan na nangangahulugan ito na ang kapangyarihan nito ay napasok sa sandata. Ito ay sapat na malakas para bigyan ng problema si Agile ng level 5. Napukaw ang kidlat ni Zephyr. Matagal nang nalaman ng kanyang kidlat ang tunay na anyo ng lalaki. Ang mga laman loob ng lalaki ay nakabalot sa baluti, na may maraming mystical rune na nakasulat dito. Binalot at itinali nila ito ng mahigpit. Ito ay talagang isang nakakatakot na tanawin. Ang mga primordial energies sa paligid niya ay patuloy ding nilalamon ng armor, na parang may black hole sa loob niya. Pinalipad ang katawan ni Yang. Ang isang pool ng dugo ay nabuo sa loob ng kanyang bibig kung saan siya ay iniluwa ng walang pag-iingat. Ang isa pang dagandong ay nagmula sa Chimera, na nagpapadala ng mga alon na yumanig sa lahat sa paligid. Sinubukan niyang na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga lakas ay patuloy na inaalis ng Chimera. Muli itong umatake gamit ang kanyang mga kuko, ang bawat kuko ay kasing talas ng isang bagong talim na espada. Kung magkakaugnay ang pag-ataking ito, si Yang ay mamamatay kaagad. Si Yang ay umungal sa demonyong pagsuwi. Mabilis niyang ginawa ang kanyang mga lakas sa isang mahusay, madilim na mukha, ipinadala ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis na nagsagupaan ang dalawang figment, at lumikha ng shockwave. Bagaman ang alinmang pag-atake ay isang mahusay na pagpapakita, ang lakas ng Chimera ay nanag sa lahat. Sapat na para bigyan ng problema si Agile ng level 5. Gaano man kalakas si Yang, hinding-hindi niya kayang labanan ang isang bagay na tulad nito. Sa isa pang spray ng sariwang dugo, ang katawan ni Yang ay lubos na nawasak sa pag-atake.
Hindi na niya kayang pigilan. Siya ay pinalo. Tama na. Galit na tawag ni Kuya Albert. Sa isang iglap, kumislap ang Chimera, bago biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Alam ng apprentice na hindi papatayin si Yang. Alam na alam niya ang mga tuntuning nabanggit kanina. Bagamat siya ay isang initiate, si Yang ay may sinaunang bloodline sa loob niya. Kung papatayin niya si Yang noon at doon, tiyak na gagantay ang academy. Kuya Albert, kung ititigil natin ang laban ngayon, ibig sabihin ba nun? Ang Supreme Peak ang magbubunga ng laban na ito. Sabi ni Ethan na tuwang-tuwa habang nakatingin kay Maxim. Nagsimulang magbago ng kaunti ang normal na stoic na mukha ni Maxim. Ang pang-iinsulto at kahihiyan na ito ay sapat na upang magdulot ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, kung hindi siya susuko, tiyak na mamamatay siyang kung magpapatuloy ang labanan. Bilang kanyang baguhan na may walang limitasyong potensyal, kung siya ay mamatay ngayon ay isang malaking pag-aaksaya. Ayaw sumuko ni Maxim, ngunit hindi niya ipagsapalaran na mawala siyang. Nagsusumite kami. Walang ganang pag-amin ni Dewey. Agad na pinabalik siyang ng mga Supreme Apprentice. Siyang ay nanginginig at may sakit na ekspresyon. Ang kanyang karaniwang cool na facade ay nawala na ngayon. Hindi niya matanggap ang hindi patas na resulta mula sa hindi patas na labanang ito. Maaaring sabihin ng isa na ang pagkakasangkot ng Chimera Armor ay binibilang-bilang pagdaraya. Pahinga. Utos ni Maxim habang sinasalubong niya ang nag-aatubiling tingin niyang. Gayunpaman, ang duguan at battered na katawan niyang kasama ng kanyang mga basag na enerhiya ay hindi maiwasang mag-trigger ng galit ni Maxim. Ang enerhiya sa paligid niya ay riled up at siya ay malapit sa sumabog. Kuya. Hindi. Tahimik na binalaan ni Dewey si Maxim. Ang bawat Supreme Apprentice ay gustong gumanti, ngunit kailangan nilang pigilan ang kanilang sarili. Ito ay isang kompetisyon pagkatapos ng lahat, kung saan ginagamit ni Ethan ang mga patakaran. Kung gagawa man sila ng anumang foul play, ang Supreme Peak ang magiging katatawanan ng Academy. Hahaha. Kuya Maxim, parang ang round na ito ay papunta sa Horizon Peak. Sinalubong ni Ethan ang tingin ni Maxim, binigyan siya ng mapanuksong tingin. Alam ng lahat na may ilang salungatan sa pagitan ng Supreme Peak at Horizon Peak, ngunit hindi nila alam na ito ay isang malalim at matagal ng hawak. Isa na hindi makakalimutan ni Ethan. Master. Bitawan mo ako. Maghihiganti ako Yang. Hindi. Hayaan mo. Guro. Maraming mga Supreme Apprentice ang lumabas, galit na galit. Humingi sila ng pahintulot ni Maxim na ipaghiganti ang kanilang napatay na kapatid. Kabanata 275. You lot are nothing but an itch for my apprentice to scratch. This is Chimera Armor, alam mo ba kung gaano kaganda iyon? Hindi lang magiging napakalakas ng mga depensa, pero kapag naubos na, wala nang pag-asa na masipsip at magamit ang mga enerhiya sa paligid. Sa madaling salita, ang iyong mga pag-atake ng enerhiya ay hindi maaabot kahit isang hibla ng kanyang buhok. Proud na sabi ni Ethan, natatawa sa mga Supreme Apprentice. How dare you? Ang masakit na pahayag ni Ethan ay nararapat na ikinagalit ng mga apprentice, ngunit wala silang magawa tungkol dito. Ang kanilang mga kapangyarihan ay mas masahol pa kaysa kay Yang, na naging dahilan upang siya ay talunin. Paano nila may paghihiganti siya kapag nalaman niya ito? Mukhang wala ng ibang challenger. Hahaha. Natawa si Ethan sa mga Supreme Apprentice. Lalong naging matiim ang mukha ni Maxim. Bagamat wala siyang sinabi, hindi may kakaila ang galit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol sa paggamit ng Chimera Armor. Kuya, pwede ko bang hiramin ang armas mo? Sabi ni Zephyr kay Tristan habang nakapikit. May hawak na mahusay na staff si Tristan Wolfsbane. Ito ay talagang isang mahusay na sandata, isa na bihira niyang gamitin. Ano ang gusto mong gawin dito, kapatid? Tanong ni Tristan na curious sa motibo ni Zephyr. Si Zephyr ay may ngiti sa kanyang mukha, isa na sumabay sa kanyang namumungay na mga mata, kahit na iba ang nararamdaman ni Tristan sa likod ng kanyang mga titig. Hey, wala masyado.
Pwede ba? Tanong ulit ni Zephyr. Nang ibigay ni Tristan si Wolfsbane, mas lalong lumawak ang ngiti ni Zephyr. Sa isang iglap, habang abala sa pagtatalo ang iba pang Supreme Apprentice, agad na sumugod si Zephyr sa arena. Kuya, bumalik ka. Galit na sigaw ni Tristan. Ang mismong pangungusap na iyon ang nagpa-react kay Maxim habang mabilis na tumingin sa kung saan tumakbo si Zephyr. Bagamat hindi nagustuhan ni Maxim si Zephyr, apprentice pa rin niya ito. Hindi ba't iyon ang walang kwenta na may dalawang daluyan lang ng liwanag? Kuya Maxim, napakalupit, paano mo maipapadala ang gayong apprentice? Natawa si Ethan habang pinagmamasdan si Zephyr na pumasok sa arena. Mayroon lamang kamatayan para sa kanya ngayon. Humalaklak si Ricky. Si Ricky ang pinakadakilang apprentice sa Horizon Peak. Para sa isang apprentice na may 10 stream ng liwanag, ang kanyang pagsasanay ay madali lang. Zephyr gayunpaman, mayroon lamang 2 stream, at hindi kahit isang agile. Alam ng lahat na kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya sa arena. Anong ginagawa niya? Sigaw ni Dewey. Kuya Kan, masyadong walang ingat. Kahit siyang ay hindi manalo, what say you? Sa totoo lang, maganda ang relasyon nila ni Yang, hindi nakakagulat na umakyat siya. Nagsimulang mag-usap ang mga Supreme Apprentice sa kanilang mga sarili. Bagamat hindi nila pinahahalagahan si Zephyr sa simula, ang kanilang paggalang sa kanya ay tumaas ng sari-sari. May death wish ka, anak. Pang-aasar ng Horizon Apprentice. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa enerhiya nang muling lumitaw ang Chimera. Hinampas nito ang mga kuko nito na mabilis na lumapit kay Zephyr. Sa simpleng pagkilos na ito, maraming galos at gasgas ang nagsimulang lumitaw sa lupa. Walang paraan na laman at dugo lamang ang makatiis sa pag-ataking iyon. Gayunpaman, tahimik na nakatayo doon si Zephyr habang mahigpit ang pagkakahawak niya kay Wolfsbane. Bayan mo siyang bumaba. Pagbigyan natin. Tahimik na sabi ni Maxim. Master, ano ang dapat nating gawin? Sumigaw ang Supreme Apprentice, na nagpapakita ng malungkot na ekspresyon. Ang laban na ito ay mukhang isang panig, na pinakialaman ng Horizon Peak. Umalis ka na. Sigaw ng isang boses. Habang si Maxim ay gagawa ng kanyang unang hakbang, isang malakas na palakpakan ang sumunod. Mabilis na humarap si Maxim sa arena. Doon, si Zephyr ay nakatayo ng tuwid at makapangyarihan, ang kanyang itim na damit ay nagliliparan. Sa kanyang harapan, pinaalis sa arena ang apprentice na nakasuot ng Chimera. Ano? Anong nangyari? Ano ang nakita ko? Siya ay pinadala. Lumilipad. Sa isang iglap, hindi makapaniwala ang lahat habang nakatitig sa manipis na silhouette sa harapan nila. Walang iba kundi brute force. Huffed Maxim, kahit na isang maliit na ngiti created sa kanyang mukha. Siya ay nakatayo pa rin grounded sa kanyang mga track. Kabanata 276. Mabilis na umasim ang ekspresyon ni Ethan. Paano naging posible iyon? Paano niya nagawa ito? Naisip niya sa sarili. Anong ginagawa mo? Bumangon ka. Biglang sumigaw si Ethan sa arena. Dahan-daang bumangon ang apprentice na pinadalang lumipad habang umuubo siya. May nakita siyang takot habang nakatitig kay Zephyr. Ano ang nangyaring mali? Ipinadala niya ang kanyang lakas, ikinulong si Zephyr na nakatayo doon na parang tanga, naghihintay na mapatay. Hindi niya inaasahan na bago pa man niya ito mahawakan ay sumulpat na si Zephyr sa likuran niya kasama si Wolfsbane na bumaba sa kanya. Sobrang lakas at pinalipad siya palabas ng arena. It's just a coincidence, a lucky shot. Naisip ng nahulog na tao sa kanyang sarili. Si Zephyr ay walang iba kundi isang insekto, paano niya mapapantayan ang sarili niyang agile powers, lalo pat nakasuot siya ng Chimera armor. Isa itong tunay na makapangyarihang sandata na nagpapahintulot sa mga gumagamit nito na makipaglaban sa agile ng ika-4 na antas. Sa kabilang banda, sabik na nakamasid si Kuya Albert. Hindi ito nagkataon. Ang bilis ni Zephyr ay lumampas sa ibang antas. Alam ng lahat na may ipit iyon sa mga kuko ng Chimera, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang umiwas ng mag-isa.
Patayin mo itong B****, patayin mo. Utos ni Ethan, hindi pinapansin ang kasalukuyang mga mandirigma ng Supremo at Spiritime. Mamatay. Ang baguhan ay umuungal, na muling pinaandar ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang damit ay nagbuga ng nakakasirang ingay bago lumitaw sa kanya ang isang set ng dirt yellow armor. Nasa ibabaw nito ang libu-libong may kantab na kaliskis, bawat isa ay kasing talas ng bagong talas na espada. Sa isa pang dagandong mula sa kalaban ng Zephyrs, muling lumitaw ang Chimera, naghahanda sa pag-atake. Tumayo si Zephyr na may hawak na Wolfsbane. Wala siyang sinabi o ginawa, ang tanging ginawa niya ay tumitig sa pagdating nito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malabong bughaw habang ang mga spark ay nabuo sa kanyang paligid. Sa puntong ito, kabisado na niya ang Thunderfoot. Ang kanyang ron ay tumulong din sa kanya sa kidlat, na nagbibigay ng isang mahusay na kamalayan sa lugar. Sa ilalim ng epekto ng kidlat, malinaw niyang nararamdaman at nakikita ang bawat butil ng alikabok sa loob ng 400 foot radius. Binigyan pa ni Zephyr ang Chimera, bago mabilis na umalis. Kasunod ng kanyang mga aksyon, isang malakas na ingay ang biglang umalangaw mula sa arena. Kung mapapansing mabuti, may mga guhit na elektrikal na nakapinta sa hangin. Ang bilis niya. Paano ang bilis niya? Ang mga apprentice ng Horizon ay nakamasid lamang ng nanlalaki ang mga mata. Ito ay lalo na para kay Ethan, na pinaka-nagulat sa lahat. Kung tutuusin, siya ang nagpilit kay Maxim na kunin si Zephyr bilang apprentice. Hindi niya alam na si Zephyr ang inisip niyang walang kwentang bastard. Nasaan siya? Galit na tanong ng apprentice na nakasuot ng Chimera. Exaggerated na ekspresyon ang mukha niya. Ang kanyang mga enerhiya ay kumukulo din sa paligid niya. Tuwing maaabot na niya ang kanyang pakay ay bigla siyang naglalaho. Ito ay isang hindi kapani-pani walang kakaiba at nakakatakot na pakiramdam. Tumingin siya sa labas ng arena, at nakita niya ang mga kapwa niya apprentice ng Horizon na nakatingin na hindi makapaniwala, na may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Biglang may tumunog na armas mula sa likuran niya. Ano? Sumigaw siya. Hindi. Isang malaking puwersa ng kapangyarihan ang dumating sa kanya mula sa kanyang likuran, bumuhos ang mga enerhiya nito, gamulong sa ibabaw ng baguhan na parang alon sa karagatan. Kahit ang kanyang Chimera armor ay hindi makayanan ang napakalakas na suntok. Sa isang iglap, ang mga enerhiya ay sumugod sa katawan ng apprentice, na umaapaw sa kanyang mga ugat at channel. Pagkatapos, isang tumalsik na dugo ang lumabas sa bibig ng lalaki. Paano iyon posible? Ang Chimera armor ang pinakamalakas na depensa. Gaano man kalakas ang kalaban, hindi dapat masaktan ang gumagamit. Hindi mapigil ang sigaw ni Ethan. Brute force. Nakangiting sabi ni Maxim. Walang choice si Zephyr kundi gumamit ng hilaw na lakas laban sa kanyang kalaban. Bagamat ang Chimera armor ay makadiyos na gawa, mas umaasa ito sa enerhiya kaysa sa potensyal na kapangyarihan, kaya't halos wala itong magawa laban sa malupit na puwersa. Kabanata 277. Bukod, ang mga galaw ng apprentice ay hinadlangan ng Chimera armor. Hindi siya kasing liksi ni Zephyr. Si Zephyr ay hindi nakakulong sa kanyang mga galaw kumpara sa kanya. Sa madaling salita, ang armor ay ginawang walang silbi ngayon. Damn it. Nagmura si Ethan. Siya at ang iba ay mabilis na natanto ang taktika ni Zephyr. Dahilan para umasim ng husto ang ekspresyon ni Ethan. Binyantaan ni Zephyr si Wolfsbane at nagkaroon ng offensive na tindig, handang umatake. Sa pag-activate ng kanyang Thunderfoot, ang kanyang bilis ay nakakatakot. Sa isang iglap, na-knockout ang apprentice. Huminto doon si Zephyr, piniling huwag ituloy. Damn it all, kuya, nagpapasakop kami. Sabi ni Ethan kay Kuya Albert. Kung hindi sila susuko, tiyak na sisirain ni Zephyr ang armor. Oh. Okay. Sagot ni Kuya Albert, na nagkukunwaring ignorante habang dahan-daw ang magsalita ng akmang tatawagan na niya ang laban, nagpa siya si Zephyr na kumilos. Ginawa niya ang kanyang huling pag-atake. Ang Chimera armor ay mawawasak. Hindi.
Napasigaw si Ethan sa sakit habang pinagmamasdan ang kanilang prized possession na winasak ng ganoon. Ito ay isang mahalagang pag-aari ng Horizon pagkatapos ng lahat, na maingat at mahusay na napik. Ito ay hindi kailanman nawasak bago alinman, hindi alintana kung ito ay hangin, apoy o kidlat. Tiniis nito ang lahat. Ngunit narito ito, lubos na nawasak ni Zephyr sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Master Ethan, sorry about that. Medyo mabagal ako, hindi ko napigilan ang lakas ko. Paumanhin na sabi ni Zephyr kay Ethan, bagaman ang tono nito ay may pagkalungkot. You. Insolent brat. You. Inakusahan ni Ethan si Zephyr ng may sama ng loob. Ang halaga ng armor ay napakahalaga. Kuya Kan. Good job. Nanalo tayo. Ha ha ha. O ang galing. Biglang sumigaw sa kaligayahan ang Supreme Apprentice. Nabawi na ni Zephyr ang kanilang karangalan. Emph. Who knew that a useless B***starred like him can win out with brute strength alone? Nagmura si Ethan sa pamamagitan ng malamig na ekspresyon. Hindi nagtagal, ang kanyang pag-uugali ay nagbago sa isang mas malisyosong tindig. Ricky Schaefer. Ikaw na. Utos niya. Hayaan mo ako, Master. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko. Saad ni Ricky. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nalock kay Zephyr, at kasama nito ang isang nagyayelong liwanag. Naalala niya ang dati nilang pagkikita. Bago sila mag-enroll, pinalipad siya ni Zephyr, pinahiya siya, sinisiraan. Ang isang 10-streamed fighter na tulad niya ay pinahintulutan ang kanyang sarili na hampasin ng isang 2-streamed na Zephyr. Hindi kaya ng kanyang pride, nginitian siya nito sa kanyang panaginip. Babayaran niya ito sa pagkakataong ito. Zephyr Kan. Matagal kong hinintay ito. Tahimik na wika ni Ricky habang nakatitig sa kanya. Kuya, walang ibang nakuha si Zephyr kundi malupit na lakas, strength pa rin siya sa level 9. Kung kalabanan niya ang pinakamalakas na apprentice ni Horizon, walang chance na manalo. The guy's a agile of level 4 crying out loud, the difference in power would be too big. Hindi napigilan ni Dwayne na umiyak ng mahina. Tinitigan ni Maxim si Zephyr ng diretsyong mukha. Napagtanto niyang wala siyang alam tungkol sa kanyang apprentice. Madadala ka lang ng brute force hanggang ngayon, nabasag na niya ang Chimera armor. Isang sandata na ginawa mula sa kaliskis ng Chimera. May kung anong bagay kay Zephyr na hindi niya alam. At saka, nakita lang si Zephyr bilang isang walang kwentang initiate. Pagkatapos ng paghila ng gayong pagkabansot, gustong malaman ni Maxim kung ano pa ang mga sorpresa niya. Naaalala ko pa rin ang kahihiyan na dinanas ko sa kamay mo, Zephyr. Maswerte ka sa huling pagkakataon, naligtas ka sa galit ko. Gayunpaman, naubos na ang swerte mo. Sabihin na natin kung lumuhad ka at humingi ng tawad, baka piliin kong maging mahinahon sa iyo. Kung hindi, durugan kita dito ngayon din. Tuwang-tuwa na sabi ni Ricky na natatawa pagkatapos ng ganitong malupit na pahayag. Ang taong ito ay marahil ang pinakamasamang apprentice na nagkaroon ng academy. Sa katunayan, sino ang nakakaalam na ang B***starred na ito ay maaaring magpadala ng isang agile ng level 3 na lumilipad, siya ay dapat na higit pa sa nakikita ng mata. Sadly, that's it for him. This Horizon apprentice is different from his previous opponent, the guy's an agile of level 4 after all. Ang mga apprentice ng Spirit Time ay nagtipon upang panoorin ang showdown. Nagpatuloy sila sa debate sa kinalabasan ng away ni Zephyr at Ricky. Kabanata 278. Hindi niya ba siya pinapansin? Anong ugali meron si Zephyr? Wala si Ricky, nanginginig ang buong katawan sa nakikita, at kumukulo ang enerhiya sa paligid. Patay ka, Zephyr. Sigaw niya. Bahagyang ginalaw ni Zephyr ang kanyang palad, habang pinapante niya si Wolfsbane na may lakas ng dragon sa likod nito. Mamatay. Sigaw ni Ricky sabay suntok sa kanya. Ang sunod-sunod na agos ng nakakasilaw na enerhiya ay dumating kay Ricky nang i-activate niya ang kanyang trumpo na Golden Shield. Sinanay ni Ricky ang card at naperpekto ang discarding ito pagkatapos mag-enroll sa academy.
Ito ay sumikat sa pagbagsak ng mga bagong antas. Wala siyang balak na iwasan ang atake ni Zephyr. Layuan mo. Sigaw ni Ricky nang magsalubong ang kamao niya kay Wolfsbane. Nagbuhos siya ng maraming enerhiya sa kanyang kamao, kaya nagbigay ito ng maliwanag na ningning. Sa isang malakas na putok, pinaalis si Wolfsbane sa bakuran ng arena. Malaki ang ngiti sa labi ni Ricky pagkatapos noon. Is that your best? Bago pa siya makatapos, biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nang bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na anino. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Ang display na ito ay mas mabilis kaysa sa ipinakita ni Zephyr dati. Kung tutuusin, doble ang bilis niya kumpara kanina lang. Kailan? Sigaw ni Ricky. Noon ay isang putok ng enerhiya ang dumating sa kanya. Nag-drill ito sa kanyang katawan, marahas siyang inatake. Kung kaya kitang ipaglaban noon. Kaya kitang ipaglaban ngayon. Sabi ni Zephyr. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Ricky ang pangungusap, bagamat hindi malakas ang banta niya ay tumatagos sa tenga at puso niya, pare-pareho. Ito unsettled sa kanya nang walang katapusan. Kung tutuusin, si Ricky ang prinsipe ng Xenon. Siya ay may isang magandang kinabukasan sa harap niya, siya ay isang hinaharap na pinuno na may marami, mga lalaki sa ilalim niya. How dare someone as low as Zephyr said such things to him? Ito ay walang iba kundi ang isa pang pagtatangka sa kahihiyan sa kanya. Lokohin mo ako minsan, kahihiyan ka. Lokohin mo ako ng 2 beses, kahihiyan mo ako. Ito ang pangalawang strike ni Zephyr. Umalis ka na. Sigaw ni Ricky na pilit na nilalabanan ang pagsalakay ni Zephyr. Nagpadala siya ng isang paputok na alon ng enerhiya, na lumikha ng isang shockwave na sumabog mula sa kanya. Ang pagsabog na ito ay sapat na upang mapakumbaba ang sinumang tagalabas, lalo na si Zephyr. Gayunpaman, labis na ikinagulat ni Maxim, si Zephyr ay tila hindi naapektuhan sa pagsabog ng pag-atake ni Ricky habang patuloy na pinipilit ni Zephyr ang kanyang pag-atake. Hindi man lang siya nag-effort na umiwas. Nagpatuloy siya sa pagtayo, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamao. Biglang napabuntong hininga si Zephyr, sabog. Ang kanyang kamao ay biglang umilo na parang nagngangalit na apoy bago sumabog. Sunod-sunod na asol na kidlat ang pumutok, at mabilis itong bumalot kay Ricky. Ano bang nangyayari? Sigaw ni Ethan habang nasaksihan ang pagpapakita ni Zephyr ng kanyang mga kuryente. Nagulat din si Maxim sa mabangis na pagsalakay, na nagpahayag ng hitsura ng hinala sa unang pagkakataon. Sila ay mga master sa academy, na may mga kapangyarihan na hindi katulad ng karamihan. Ang kanilang kaalaman sa martial arts at iba pa ay higit na nakahihigit sa karamihan. Ang lakas ng pagputok ng kuryente ni Zephyr ay hindi katulad ng nasaksihan nila noon, halos imposible itong maisip ng sinumang tao. Maliban na lang kung si Zephyr ay mayroon ding sinaunang bloodline sa loob. Nagulat din si Brother Albert na nag-uusisa sa kanilang mga iniisip. Imposible. Wika ni Maxim, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr ng higit pa kaysa dati. Ang paunang pagsubok na kinuha ni Zephyr ay naglantad sa anumang mga sinaunang linya ng dugo sa loob, pati na rin ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging iba pang paliwanag ay ang kapangyarihan ni Zephyr ay nagtagumpay sa magaan na pagsubok, na naging walang silbi sa pagsubok sa kanya. Anong klaseng martial arts ito? Nagtataka si Maxim habang pinagmamasdan ang kuryenteng tumatakip kay Zephyr ng curiosity. Ang hakbang ni Zephyr ay napaatras ng maraming hakbang kay Ricky, na may manipis na pulang linya na lumabas sa kanyang mga labi. Nahirapan na ang paghinga ni Ricky, bagamat sinanay pa rin niya ang mga mata sa lalaking nasa harapan niya. Bigla niyang na-realize na hindi lang siguro si Zephyr ang two-streamed, strength of level 9 insect na ginawa niya sa kanya. Hindi, siya ang pinakamalakas na apprentice na mayroon ang Supreme Peak. Kabanata 279. What the hell was that? Oo, paano nakagawa ang brat na ito ng napakalakas na kuryente? Enerhiya ng kuryente. Ibig sabihin ba ang batang ito ay nagmula sa isang sinaunang linya ng dugo? Ang ganitong uri ng enerhiya ay isang pambihirang fenomenon na hinahangad ng maraming akademya.
Ito ay hindi kapani-paniwalang bihira, hindi nakikita sa karamihan. Imposible, mayroon lang siyang dalawang stream ng liwanag sa panahon ng pagsubok. Kung mayroon siyang sinaunang bloodline, matagal na silang nakikita ng mga ilaw. Maraming mga apprentice ang nagsimulang magdebate tungkol sa kaganapan na bagong buksan. Anong atake? Nagsalita si Ricky habang tumatawa. Tumingin siya sa kanyang dibdib, nakitang may butas na kasing laki ng kamao na tumutulo ang dugo. Ang sugat ay hindi siya papatayin, at ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang kapangyarihang ipinakita ni Zephyr ay hindi mahina, kahit na isa pa rin siyang lakas. Maaaring i-deflect ng Golden Shield ni Ricky ang ilan sa kapangyarihan na dumating sa kanya, higit pa dahil siya ay isang agile ng level 4. Hinding-hindi niya hahayaang mapatay ng isang strength of a level 9 insect. Inaamin ko kanina pa ako pabaya, you won't get another shot this time. Sabi ni Ricky habang ginagalaw ang mga palad. Biglang may lumabas na berdeng pares ng brass knuckle sa kanyang mga kamay. Ang pares ng brass knuckle na ito ay iba dahil kumikinang ito sa berdeng kulay na may kakaibang enerhiya na umaalingaw-ngaw. Oras na para mamatay ka. Napangiwi si Ricky, parang may lalabas na enerhiya mula sa kanyang bibig. Ito ay lumabas sa ibang lugar bagaman habang ang lupa sa ibaba niya ay yumanig at pumutok. Naglalabas siya ng maraming enerhiya. Ang gulo nitong lalaking ito. Naisip ni Zephyr, naalala si Ricky ay isang agile ng level 4. Kung hindi nakipag-ugnayan si Zephyr sa kanyang lightning spear, malalagay siya sa problema. Habang pinapanood niya si Ricky na nag-iipon ng kanyang enerhiya, nagsimulang tumalon ang mga asol na spark sa kanyang mga paa. Hindi nagtagal, sa isang mapusyaw na asol na flash, nawala si Zephyr sa dati niyang kinatatayuan. Gayunpaman, ang kanyang mga paggalaw ay may mga kahihinatnan dahil ang lugar kung saan siya nakatayo ay agad na nabasag nang siya ay nawala. Ano ang bilis? Ang brat na ito ay tiyak na higit pa sa isang lakas ng level 9, hindi. Iba ang taong ito, iba ang kanyang kapangyarihan. He's a prodigy, okay, hindi maraming apprentice ang makakaabot sa ganitong level ng bilis. Damn it, paano ko siya naibigay sa Supremes? Sa isip ni Ethan, lumukat ang kanyang ekspresyon sa nawalang pagkakataon. Napakabilis niya. Nakatingin lang ang Supreme Apprentice na hindi makapaniwala. Kahit si Vermeer ay hindi maalis ang kanyang pagkamangha. Ang kislap ng liwanag ay sinamahan ng isang kulog na nakakalat sa kalangitan. Bukod dito, ang ilang mga dekorienteng alon ay nanatili pa rin bilang isang makamulto na silhouette na maaaring gawin paminsan-minsan. Ang bilis na naman niya. Napaisip si Murray, mabilis na naalala ang mga pagkakataong humingi sa kanya ng mga puntos si Zephyr. Siguro hiniram niya ang mga puntos ko para makapasok sa mga gym, di ba? Pagtatapos niya sa isip niya. Mamatay. Sigaw ni Ricky habang itinaas niya ang kanyang brass knuckles, na sumasaklaw sa 300 square feet na radius ng kanyang enerhiya. Isang berdeng tigre ang nagpakita sa loob ng simboryo, patuloy na umuungal. Habang ang liwanag ay sumisikat sa mga brass knuckle, sila ay nagpakita sa 10-15 talampakan ng haba, matutulis na mga punto. Dito na biglang huminto si Zephyr. Walang nakapansin kung paano nakuha ni Zephyr ang kanyang espada. Walang nakakaalam kung saan niya ito itinago. Tikman ang aking lightning sword skill. Sigaw ni Zephyr nang dumagundong muli ang kulog. Agad, ang kanyang espada ay naglabas ng napakalakas na hanay ng bladed energy. This guy sure is full of surprises. Sabi ni Dewey, sumilay ang ngiti sa mukha niya habang nasaksihan ang pagtagal ng laban. Sandali lang. Pagpapatuloy niya, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang mas lalong napatitig ang mga mata niya kay Zephyr. Nararamdaman niya ang isang malaking alon ng enerhiya sa loob ng espada, isang enerhiya na nasa ibang antas. Focus ng blade. Talagang puno ng sorpresa si Zephyr. Hindi makapaniwala si Ethan sa kanyang nasasaksihan. Paanong ang isang walang kwentang B***starred na tulad niya ay may napakaraming pandaraya? Ito ang focus of the blade, for God's sake. Hindi maaaring ipagmalaki ng marami sa academy na naabot nila ang yugtong ito.
Isang matinding panghihinayang ang bumangon sa loob ni Ethan habang hinahagulgol niya kung paanong hindi niya tinanggap si Zephyr sa simula. Sumama rin ang ekspresyon ni Kuya Albert, habang iniisip niya kung nawala na ba ang kanyang sentido. Naging masama ba ang pakiramdam ng ibang mga pinuno? Ang potensyal ni Zephyr ay itinuring na hindi karapat-dapat sa simula, ngunit sa murang edad ay nagawang magkaroon ng focus. Sa madaling salita, kung bibigyan ng sapat na oras upang umunlad, tiyak na magiging isang dalubhasang eskrimador si Zephyr. Magkatugma ang bilis at talam ni Zephyr habang sumusugod siya kay Ricky sa isang nakakasilaw na liwanag. Isang lakas ng level 9 ang nagpapaiyak kay Ricky sa sakit habang sinimulan ni Zephyr ang kanyang pag-atake. Hindi makatao ang bilis ni Zephyr, kahit gaano pa kalakas si Ricky, hindi niya kakayanin ng matagal ang pag-atake ni Zephyr. Mamatay. Ungol ni Zephyr habang nakatitig sa galit na si Ricky. Kasanayan sa lightning sword. Sigaw ni Zephyr habang sumusugod. May nadiskubre siyang opening sa depensa ni Ricky na mabilis niyang pinakinabangan. Isang malaking bola ng kuryente ang bumagsak kay Ricky sa isang nakakabulag na kaguluhan. Hindi. Sigaw ni Ricky sa takot. Panalo tayo. Sigaw ng mga Supreme Apprentice. Ang maasim na ekspresyon ni Ethan ay maaari lamang samahan ng kanyang kumukulong lakas habang pinagmamasdan niya ang bladed energy ni Zephyr na parang bagyong sumugod kay Ricky, na sinisipsip siya sa kanilang unos. Sumigaw si Ethan, ang kapangyarihang ito ay maaari lamang magmula sa kasamaan. Isa kang practitioner ng kasamaan. Habang bulalas niya, ginawa niya ang hindi maisip habang sumusugod siya kay Zephyr. May intensyong pumatay. Kabanata 280. Huwag mong gawin. Galit na sigaw ni Kuya Albert. Kumulo ang kanyang enerhiya nang iabot niya ang kanyang kamay para hawakan si Ethan. Bagaman ito ay isang simpleng hakbang, ang lahat ng primordial energy sa loob ng 1 milya ay sinipsip sa kanyang palad, na tila ba ito ay tumigas. Ang isang hakbang na ito ay halos naging sanhi ng pagluwa ng dugo ng mga kalapit na tao. Walang nag-aakala na sasalakayin si Ethan, lalo na't may pagka-bloodlust sa likod nito. Naninindigan si Ethan na mamatay si Zephyr noon at doon. Gayunpaman, mas maagang nag-counter-attack si Maxim kaysa kay Kuya Albert. Sinugod niya ang pangalawang paggalaw ni Ethan. Sa isang paghimas ng kanyang roba, isang rush ng enerhiya ang dumating patungo kay Ethan. Kung titingnang mabuti ay makikita nila ang sunod-sunod na pag-agos ng pula sa mukha ni Maxim, na nagpapakita kung gaano wala sa balanse ang kanyang enerhiya. Masyadong biglaan ang pag-atake ni Ethan. Nagsagupaan ang mga enerhiya ni na Maxim at Ethan, na naputol ang arena sa dalawa. Ang mga ron ay nagsimulang magpakita sa buong arena sa isang nakasisilaw na pagpapakita. Ang proteksyon na simboryo na inilagay ni Kuya Albert ay bumukas mula sa puwersa. Maraming ron ang sumunod, na sumasabog sa isang hanay ng liwanag. Sa paligid ng arena, nabuo ang mga peklat at mga bitek sa lupa habang ang mga primordial na enerhiya ay umiikot. Ang tatlong enerhiya ay nagsama-sama, sumasabog na galit na galit. Pinigilan ni Maxim si Ethan, sakto naman sa kanya ang energy ni Kuya Albert. Gayunpaman, hindi intensyon ni Kuya Albert na patayin siya, sapat na ang inilagay niya sa pag-atake para maitaboy si Ethan. Habang nagsasagupaan sina Maxim, Albert, at Ethan, makikita ang kanilang mga makina na namimilipit sa hangin. Ethan Klein. Sobra-sobra ka na. How dare you attack an apprentice? How dare you ignore my words? This is the Spiritime Peak, not your Horizon Peak. Wala ng kabaitan ang mga katangian ni Brother Albert, wala itong dinadala kundi galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matuwid na galit. Gayunpaman, ang kanyang galit ay hindi nararapat. Pagkatapos ng lahat, siya ang referee para sa isang patas sa oras na iyon. Ang pag-uugali ni Ethan ay walang iba kundi nakakainsulto, hindi na niya ito hinahayaan pa. Malamig na tinitigan ni Maxim si Ethan, doon lang lumago ang kanyang kapangyarihan kahit na nanatiling stoic ang kanyang mukha. Ang kanyang enerhiya ay nagpahayag ng kanyang naramdaman. Maxim was at his limit, Ethan had pissed him off.
Sinaman pa ng tingin ni Maxim si Ethan bago niya sinabing, "Don't make me dissolve you." Ang pananakot ay umalangaw-ngaw sa isipan ni na Ethan at kapatid na Albert habang mabilis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang salitang, dissolve, ay may bigat at takot. Kuya Maxim, there is something wrong with your apprentice. As an academy leader, I have the right to put him down. Sabi ni Ethan. Huwag kang maghanap ng mga dahilan para sa pagiging isang masakit na talunan, Klein. Ang aking apprentice ay dumaan sa mga pagsubok na patas. Kinu-question mo ba ang paraan ng pagre-recruit ng akademya ng mga apprentice nito? Sagot ni Kuya Albert, habang si Maxim naman ay nanatiling tahimik. Isa lang siyang lakas ng level 9, paano niya matatalo ang isang agile ng level 4? Paano mo ipapaliwanag iyon? Ni hindi nga natin alam kung mayroon siyang sinaunang bloodline sa loob niya, pero kaya niyang magpakita ng electrical powers. Hindi pa ito nakikita sa academy. Wala kaming alam tungkol sa apprentice na ito. Kung saan siya nanggaling o ang kanyang kasaysayan. Tsaka barbaric ang techniques niya. Isa lang siyang lakas sa pag-iyak ng malakas, pero kaya niyang makamit ang focus. Ang gayong malakas na kababalaghan ay walang alinlangan na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga akademya. Wala ba kayong nararamdamang masama tungkol dito? Sinubukan ni Ethan na kumbansihin ang dalawa pa. Gayunpaman, hindi nakasagot si Kuya Albert. Bagamat mali ang ikinilos ni Ethan, maraming nagtatagal na tanong tungkol kay Zephyr Khan. Ang lakas ng level 9 ay hinding-hindi makakamit ng ganoong kaila-hilakbot na bilis, o kailanman ay magiging sapat na malakas upang talunin ang isang agile ng ika-4 na antas. Ito ay hindi narinig. Pumasok sa isip ko ang salitang masama. Ito ay isang bagay na lubhang iniiwasan ng mga nasa mundo ng martial arts. Isa itong masamang landas. Yaong mga tumahak sa landas na iyon ay kadalasang mas mahina, na ginagamit ito upang talunin ang mga higit na nakahihigit sa kanila. Ang mga nagsasagawa ng kasamaan ay madalas na may mga barbarika at malupit na pamamaraan din, na kadalasang nag-iiwan ng madugong landas sa likod nila. Sa makatuwid, ang mga gumagawa ng kasamaan ay madalas na hinahabol at pinapatay saan man sila lumitaw. Ayon sa mga alamat, ang mga nagsasagawa ng kasamaan noong sinaunang panahon ay madalas na malupit at sadista, kaya't ang ibang bahagi ng mundo ay itinuturing na kinakailangan upang alisin ang lahat ng mga bakas ng mga ito. Ang mga nakaligtas, madalas na nag-iisa, palaging nag-iingat sa hindi sinasadyang paglantad sa kanilang sarili. Namuhay silang parang mga daga. Sigurado akong pamilyar kayong dalawa sa Lunar Devil of a Bygone Age. Muntik nang sirain ng kanyang Lunar Academy ang atin. Kaya naman, kahit isang hiwa lang ng hinala, dapat ko na itong ubusin. Kahit mali ako, dapat siyang mamatay. Sabi ni Ethan na may matuwid na tono. Siya ay may moral na mataas na lupa ngayon, walang sino man ang maaaring makipagtalo laban sa kanya.